mga kapwa nating OFW dyan na kadalasan makikita natin na nagrereklamo sila tungkol sa sahod nila, tungkol sa mga amo nila. Kasi may mga amo dito talaga na napakakuripot. Lalo na pagdating sa pagkain, pagdating sa mga gamit mo sa katawan, sabon, shampoo, lotion, napkin. So ayan, meron kasi ako nabasa na buwan-buwan kailangan siyang kaltasan ng 200 to 300 real. Oh my God, sabon lang, shampoo, hindi mo mauubos ng isang buwan yan. Kaya huwag tayong papayag na ganun yung gagawin sa atin ng mga amo natin, di ba? Yung sila yung magdidesisyon doon sa sahod natin. Sahod natin yan. Hindi nila kailangan na sila ang magdesisyon kung ipapadala ba nila sa lahat sa Pinas o mag-iiwan na tayo ng para sa atin, di ba? Huwag natin hayaan na palagi sila ang nagdidesisyon sa buhay natin. Nandito tayo para magtrabaho, para makapag-ipon. Di ba? Kung uutakan lang din naman nila tayo, parang gusto nila na yung mga ganyan na gustong kaltasin yung sahod mo, 312, parang kasama na dyan yung pagkain mo, yung kuryente, di ba? Na ginagamit mo. Huwag kang pumayag, huwag tayong papayag. Kasi ako dito, sa isang buwan, hindi ako nakakaubos ng 100 real. Sa isang buwan, hindi ako madalas bumibili ng ganyan ng sabon, shampoo, hindi. Kasi yung sabon na, pag kunyari bumili ako ng isang piraso ng sabon, hindi yan mauubos sa isang buwan. Kaya huwag tayong papayag na ganun yung gagawin sa atin ng mga amo natin. Talagang karamihan dito, napakadamot, napakakuripot. Kaya huwag tayong papayag na sila magdidesisyon sa sahod natin.